Hi guys, magandang gabi. Ayan, so habang kumakain ako, kwento-kwentuhan lang muna tayo. So nagluto ako ng Bicol Express. Bicol Express kasi chicken ay pork tapos manghang siya. So Bicol Express siguro to. Okay naman siya. So bumili ako sa supermarket ng beans tsaka ng pork. Tapos pin-pressure cooker ko siya. Kasi bumili ako ng pressure cooker gamit yung aking benefits dito sa Czech Republic. Anyway, bagong lipat kami ng bahay ngayon. So, ganito kasi dito sa Czech Republic. Once na under ka ng agency, minsan biglang lang kayo sasabihan na ililipat kayo ng bahay. Kasi, halimbawa, may dumating na bago, ganun. Or, meron silang gusto kayong dagdagan, ganun. Something like that. So, sa case namin kasi 3 lang kami sa bahay. Then, hindi talaga namin nila malipan. Bakit kami nilipat? Kasi, 3 lang din naman kami dito sa bago namin bahay. Diba? Unless kung may plan sila na gawin kaming 4, pero hindi lang nila sinabi sa amin. Not unless, ganun. Ganun kasi dito sa Czech Republic eh. Pag under ka na agency, sila yung bahala sa accommodation mo. Pero yung ibang mga agency dito, kagaya ng dati nandun ako sa Borno. So, sa mga nakapanood ng iba kong vlog, sinabi ko yun, na naghanap ako ng sarili kong bahay doon. Dito kasi sa pinirmahan namin dito sa company namin dito, is 2 years na free accommodation kami. So, kung saan nila kami dalhin, doon kami. Kasi nga, free accommodation naman kami. Pero kung kayo nagbabayad ng bahay nyo, so may rights kayo na maghanap ng sariling ng bahay. Depende sa prepare nyo at saka, siyempre, depende kung kaya ng budget nyo. Diba? Kasi nga, pag solo, medyo mahal. Diba? Ganun lang. Kaya, maganda talaga yung free accommodation kayo kasi malaki talaga yung ano dun sa sahod kapag free accommodation. So, pag sumahod kayo ng net pay nyo, for example, nag-net pay kayo ng 26,000 crowns. Kunwari lang yun ha, nag-net pay kayo ng ganun. So, buo na yun na sa inyo. Wala na kayong kakaltasin na bahay, ganun. Kasi sa isang accommodation naman, may wifi yan, may gamit. Kaya lang, ako kasi, bumibili ako ng data. So, monthly, meron akong 350 para sa data ko. O, nakalaan na yung budget na yun. Kasi nga, syempre, pag lalabas ka dito sa bahay, syempre wala kang wifi sa labas, gano'n. Eh, minsan sa mga transportation, makikita mo kasi doon yung anong oras ang biyahe ng bus, papunta sa ganito, papunta sa ganyan. So, kung wala kang internet, so may hirapan kang mag-access. Nung nandun ako sa Borno before, hindi talaga ako internet. So, wala akong data nun. Wifi lang yung pinagbibisan ko sa bahay. Kasi, sa company namin dati sa Daikin is meron naman siyang wifi, free wifi din. Tapos sa bus naman, sa lahat ng transportation doon sa Borno is meron din siyang free wifi. So kahit wala akong hindi naman kasi ako gala sa ibang city. No. Kahit wala akong gamit na data, okay lang. Pero dito kasi sa napuntahan ko at nalipatan ko, dito sa may Teplitz
Parang pinagsakuluban kasi yung mga bus, walang ganon, walang free internet. Sa bahay lang talaga meron. So, kailangan ko talaga mag-avail ng internet. Tsaka, alam nyo, dahil kwentuhan lang naman tayo, hindi naman ganun kalaki yung internet ko kasi 350 crowns lang naman yun a month. So, 100 GB na yung nagagamit ko dun for a whole month. Sa inyo kung matao kayong gumamit ng internet, ganun. Pero, in my case naman kasi is hindi siya nagkukulang. So, sa iba kong mga videos, di ba nabanggit ko sa inyo kanina na bagong nilipat ako dito sa bahay. Pakita ko sa inyo yung ng bahay. So, sa iba kong mga videos, wag dito kasi kwentuhan lang dito, kumakain ako. May iba naman tayo. Lagay na lang tayong how to apply eh. Yung mga normal na daily na ginagawa dito sa Czech Republic is hindi nyo pinapansin. Marami tayong mga videos na mahalaga dyan sa ating playlist. Minsan, dalawin nyo rin kasi lahat talaga ng mga information na sinasabi ko dyan dito talaga sa Czech Republic. So, makakapagsabi niyan kung nagsisinungaling ako yung kapag nakapunta na kayo dito sa Czech Republic. Once na nandito kayo, masasabi nyo na nagsisinungaling ako, ganun, for viewers, lang ako, ganun. Pero so far, wala pa naman. So, yung iba na mga nakakapanood ng mga videos ko at sinasabi nila na nandito na sila, they can prove naman na totoo yung sinasabi ko. Although may ibang discrepancies like yung sa sahod, ganun. Kasi syempre, iba-iba naman yung sahod natin. Hindi naman pag sinabi kong ganito yung basic salary ng Czech Republic is ganun din yung salary nila. Minsan mas malaki, minsan mas maliit. But aside from that, yung mga rules, regulations, and yung mga nangyayari sa Czech Republic is wala naman pong nagsasabi sa akin na mali ako doon sa part na yun. Ang iba rin na mga, halimbawa, yung mga nagko-comment, mga nasa sa Pilipinas naman. So, kung wala kayong masyadong knowledge, huwag na lang kayong mag-comment, guys. Kasi, yung iba kasi, talagang nagnunood sila just to parang kumuha ng knowledge or ng information, ng ideas dito sa Czech Republic. Tapos bigla kayong magko-comment na parang yun yung iniisip nyo na meron dito sa Czech Republic, which is no. So makinig po kayo doon sa mga vlogs na nandito talaga sa Czech Republic, ganun. Tsaka yung iba rin na nagsasabi na pwede naman kayong pumunta doon sa sa under ng Schengen visa, yung parang yung 26 countries nga na pwede mo mapuntahan. Tapos pwede ka rin doon magtrabaho, which is true. Pwede talaga kayo magtrabaho. Pero wag natin sabihin na as in pwede. 'Di ba? Kasi nasisira yung inaano ng ibang tao eh. Although pwede naman talaga na mag-work ka sa ibang part ng Europe na wala ka pa agad papel. Ongoing yung papel mo. Pwede talaga siyang mangyari. Yun nga lang, syempre, habang ongoing yung papel mo, you are undocumented or wala ka pang papel. Kumbaga, hindi ka pa legal na nagtatrabaho doon, kumbaga. So, bigyan natin ng benefits of the doubt yung mga ibang ganon. So, hindi naman pare-pareho yung swerte natin eh. Anyway, kwentuhan lang talaga yung ginawa natin. Thank you so much. And yun lang. Salamat po.